Sabi nila, kapag makapangyarihan ka, magagawa mo lahat ng gusto mo. Kahit tao, magagawa mong pasunurin. Yun din ang paniniwala ni Arisa noon. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Maraming tao ang takot sa kanya, lalong-lalo na ang kanyang mga empleyado. Sa paglipas ng panahon, ay nakilala si Arisa bilang isang istrikto, mataray, palaging galit at nakakatakot na boss. What the hell is happening here? Seryosong tanong ni Arisa. Mababakas ang pinipigilang galit sa kanyang tinig habang pinagmamastang maigi ang nagkakagulong mga empleyado. Para kayong mga langgam na hindi mapakali sa pagtakbo. Ganyan ba ang tamang asal ng mga empleyado? Sa tuwing makikita ang parating ang boss nila, kanya-kanyang takbuhan sa mga pwesto? Nang gagalaiting sermon niya, nanatiling tahimik ang mga empleyado, takot na takot magsalita, dahil alam na nilang mas lalo lamang magagalit ang kanilang boss. Para sa mga empleyadong matagal na sa kumpanya, sanay na sila sa ganitong eksena. Pero para naman sa mga baguhan pa lang, matinding gulat at takot ang nararamdaman nila ng mga sandaling yon. Hindi ko kayo tinanggap sa kumpanya ko para lang gumanyan. Hindi ko kayo binabayaran para maglaro dito sa kumpanya ko. Malakas na sigaw ni Arisa. Kung hindi nyo alam ang dapat yung gawin dito sa kumpanya ko, mas makabubuti pa magsialis na kayo dito. Sinasayang nyo lang ang oras nyo. Sinasayang nyo ang pera na pinapasahod ko sa inyo. Dagdag na asik niya. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga niya at maya-maya, nagsimula na siyang maglakad papunta sa elevator. Hindi na ito ang unang beses na naabutan niya nagkakagulo ang mga empleyado sa kanyang kumpanya. Kaya naman hindi na rin ito ang unang beses na nagsermon siya. Isa sa pinakaayaw ni Arisa ay ang mga taong walang focus, lalo na ang mga empleyado. Para sa kanya, isang malaking kabastusan kapag ang mga empleyado niya ay nagkakagulo na para isang playground lamang ang pinagtatrabahuhan ng mga ito at naglalaro lang ang mga ito. Ang aga-aga. High blood ka na naman, ma'am. Mahinang bulong ni Cairo. Kumalma ka na muna. Alam mo namang ibang epekto mo sa mga empleyado ng kumpanya, di ba? Hindi ko sila masisisi kung matataranta sila tuwing makikita nila yung pagdating mo. That's not my problem anymore. Nagmamatigas na sagot ni Arisa. Hindi sila narito sa kumpanya ko para magkagulo lang. May mga trabaho silang dapat tapusin, kaya dapat dun sila nag-focus. Napailing na lang ang lalaki, habang marahang binababa sa lamesa ang gamit ng boss niya. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Cairo bilang driver ni Arisa, sanay na siya sa ugali nito. Nung una, naninibago pa ang lalaki. Pero sa matagal na panahon, naging baliwala na sa kanya ang pagtataray at pagsasermo ng boss niya. Bukod doon, madalas magkasama sina Cairo at Arisa sa bawat biyahe. Kung kaya't nakikita ng lalaki ang pagkatao ni Arisa na hindi nakikita ng iba. Oh, may lakad ka ba ngayon? At parang bihis na bihis ka. Nag-uusisang tanong ni Arisa. Sabihin mo lang kung may kailangan kang puntahan para mapa-adjust ko yung schedule ko ngayong araw. Wala naman po, ma'am. Ganito naman talaga ako manamit kahit noon pa eh. Natatawang saad ni Cairo. Really? Hindi ko alam ah. Akala ko tuloy may date kang pupuntahan. Date po? Wala naman po akong babaeng i-date, ma'am. Wala rin po akong oras para sa mga ganyan. Pagdadahilan ni Cairo. Pagkatapos ay pilit na ngumiti. Walang oras? Hindi ba't nakatunga ka lang sa parking lot kapag wala tayong pupuntahan? Bakit di ka maghanap ng babae para naman may pagkaabalahan ka? Mungkahi ni Arisa habang nakakunot ang noo. Mariin ang naging pag-iling ni Cairo. Di na po, ma'am. Ayos na naman po sa akin. Pagtanggi niya. Maaabala lang po ako sa trabaho kapag nagkaroon ako ng girlfriend. Ang gusto ko lang po mag-focus sa pagtatrabaho ko para makapag-ipon. Naningkit ang mga mata ni Arisa. Maya-maya lang tinuon niya ang atensyon sa kanyang laptop. Hindi maitatanggi ng dalaga na may kakaibang epekto sa sistema niya tuwing tititigan niya ang driver niya.
Halos ilang buwan na rin yung napapansin ng babae at pilit niya na lamang yun binabaliwala. Sa kabila noon, habang tumatagal mas lalo lang lumalala ang epekto ni Cairo sa dalaga. Kung kaya't ginagawa lahat ni Arisa, ang lahat para umiwas dito. Saglit pang nanatili si Cairo sa opisina ng boss niya, bago nagpaalam na lalabas. Katulad ng dati, sa parking lot lang ng kumpanya nakapwesto ang lalaki. May mga pagkakataon na pumapasok siya sa kumpanya para magpalipas ng oras. Minsan-minsan naman, umaalis sila ni Arisa. Hi, Cairo! Malanding bati ng isang babae na nakasalubong ng binata. Mainit na naman ba ang ulo ni boss? Hi, Ashley. Tugon ni Cairo. Oo, kaya bumalik ka na sa pwesto mo. At magtrabaho ka na kung ayaw mo mapagalitan. Hayaan mo siya, hindi naman niya ako mahuhuli eh. Natatawang sabi ni Ashley. Besides, kayang-kaya ko namang tapusin mamaya yung mga gawain ko. Ang mabuti pa magkwentuhan na lang muna tayo para magpalipas tayo ng oras. Magiliw na saad ni Ashley. Bahagyang umiling ang lalaki. Hindi tama yung ginagawa mo, Ashley. Dapat nagtatrabaho ka sa oras na to. Yun naman talaga ang dapat mong gawin. Hindi ka dapat gumagala para makapagkwentuhan habang oras ng trabaho. Paninermo niya dito. Bahagyang natawa si Ashley. Ano ba, Cairo? Parang nagiging katulad ka na rin ni Ma'am Arisa. Tagal ko nang ginagawa to. Kaya, alam ko kung anong ginagawa ko. Hindi mo ako kailangan sermonan. Wala naman akong pakialam dyan. Sinasabi ko lang kung anong tama at mali. Mukhang di mo kasi alam. Kung gusto mo magtagal at manatili sa trabaho meron ka, gawin mo ang tama. Hindi ikaw ang boss dito para umasta ng ganyan. Empleyado ka lang, tandaan mo yan. Napaismid na lang si Ashley. Ganyan ba ang epekto ng halos ilang taon ng empleyado at nakakasama ni Ma'am Arisa? Nagiging katulad na ugali niya? Maarteng asik ni Ashley. Mind your own business na lang, Cairo. Kung gusto mo, ako na lang ang pagkaabalahan mo. Nakangising saad ng maarteng babae. Huminga ng malalim si Cairo. Bahala ka sa buhay mo. Sinabihan na kita. Ikaw na lang ang bahala kung makikinig ka o hindi. Basta wag mo akong sisisihin kung mawawalan ka ng trabaho. As if naman mangyayari yon, no? Hindi ako maaaring matanggal dito. Magagalit ang dad ko. Medyo pasigaw na saad ni Ashley. Sigurado akong kilala ni Ma'am Arisa ang dad ko. At alam niya kung ano ang kayang gawin ng tatay ko. Sa tingin mo ba, matatakot si Ma'am Arisa sa tatay mo? Mag-isip ka nga na mabuti. Let me tell you this, Ashley. Namumuro ka na kay Ma'am Arisa. Lahat ng ginagawa mong report halos maraming mali. Kung ako sa'yo, ayusin mo muna yung trabaho ang ginagawa mo. Bago ka magsayang ng oras, sabay kipagkwentuhan. Magsasalita pa sana ang babae. Ngunit mabilis na tumalikod si Cairo. At naglakad paalis. Napailing na lang ang lalaki sa inasta ni Ashley. Ilang empleyado na rin na nakita ni Cairo na walang ginagawa sa trabaho. Sinusubukan niyang sabihan ng mga ito, ngunit hindi naman nakikinig sa kanya. Ang ending, natatanggal sa trabaho ang mga ito. Dumiretso si Cairo sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ni Arisa. Nang makasakay, inabala niya lang ang sarili sa pagkutingting sa kanyang cellphone. Ganito ang madalas na ginagawa ni Cairo para magpalipas ng oras. Minsan naman nagpapaalam siya para umalis. At saglit na gumala habang walang pupuntahan ng boss niya. Ma'am, nandiyan ka na pala. Gulat na bulilas ni Cairo na mapansin niya sa labas ng kotse ang boss niya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng kotse. Halos mataranta pa siya dahil sa hindi inaasahang pagsulpot ni Arisa. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kayo napansin. Paghingi niya ng paumanhin. It's okay. Hindi rin naman ako tumawag sa'yo bago ako pumunta dito. Gusto ko lang din malaman kung anong pinagkakaabalahan mo kapag nasa loob ako ng kumpanya. Po? Bakit naman po? I'm just wondering. Nagkibit balikat si Arisa. You've been working for me for how many years? Pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo para magpalipas ng oras sa tuwing wala akong lakad. Sagot ng dalaga. Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat na may halong pagtataka. Sa loob-loob ni Cairo, hindi niya mapigilang mapaisip
at maging curious sa boss niya. Marahil ganun din to sa kanya. Gusto nitong malaman siguro ang mga bagay-bagay na ginagawa niya. Hindi tuloy napigilan ng lalaki na makaramdam ng kakaibang saya na agad niya ring binaliwala. May pupuntahan po ba kayo, ma'am? Yes. Uuwi muna ako sa bahay ko. Pagkatapos, pupunta sa kumpanya ni Thea. Sagot ni Arisa. Noted, ma'am. Bahagyang umiti ang lalaki pagkatapos, pinaandar na ang kotse. Mabuti na lang nagkaroon kayo ng lakad, ma'am. Bored na ho kasi ako eh. Maya-maya sabi niya habang nagmamaneho. Pwede ka naman umalis, gumala, mamasyal sa mall. Sabi ko naman sa'yo, maghanap ka ng girlfriend para may pagkaabalahan ka, di ba? Hindi na po. Baka kasi magkaroon ka ulit na lakad. Baka bigla ang lakad pa. Paano kapag wala ako? Pwede naman kitang tawagan, di ba? Magsasalita pa sana si Cairo, ngunit biglang nagring ang cellphone ng boss niya. Kaya pinili niya na lang manahimik at hayaang makipag-usap sa tawag si Arisa. Hindi naman naging matagal ang biyahe ng dalawa dahil makalipas na ilang minuto, nakarating na sila sa bahay ng kanyang boss. Saglit lang ding naghintay si Cairo sa labas ng bahay. Bumalik na rin ang boss niya at di nagsaya ng oras ang lalaki at muling nagmaneho paalis. Dito na lang ako maghintay, ma'am. Biglang sabit ni Cairo nang ihinto niya ang kotse sa parking lot ng kumpanya ni Thea. Sumama ka na sa loob, baka matagalan din ako. Besides, magkakilala na rin naman kayo ni Thea. Hindi mo na kailangan mahiya sa kanya. Kahit nagdadalawang isip, napatango na lamang ang lalaki. Naunang bumaba ng kotse si Arisa at maya-maya sumunod na din si Cairo. Ang tingin ng lalaki nakatuon sa boss niya na nauunang maglakad habang nakasunod lamang siya. Nitong mga nakaraang araw, napapansin niya ang kakaibang pagbabago sa ugali ni Arisa. Ngunit hindi naman niya matukoy kung ano talaga ang pagbabagong yun. Wala ring lakas na loob si Cairo na magtanong sa boss niya dahil pinangungunahan siya ng takot at hiya. Arisa, mabuti naman nakapunta ka at talagang sinama mo pa tong hot mong driver ha? Masiglang saad ni Thea at nang asar pa. Stop! Seryoso ang pigil ni Arisa sa kaibigan. Sinama ko lang siya dito, baka mabore na naman siya sa baba kakahintay sa akin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Bahagyang natawa si Thea. So, kamusta ka naman, Cairo? Mukhang sanay ka na sa pag-uugali nitong kaibigan ko ah. Ang tagal mo na nagtatrabaho sa kanya pero hindi mo pa ba naiisip umalis? Nagbibirong sambit ni Thea. Kapag naisipan mo umalis sa kanya, pwedeng-pwede ka mag-apply sa akin. Hindi naman po, Ma'am Thea. Masaya po ako sa trabaho ko. Wala naman po akong dahilan para umalis. Natatawang sagot ni Cairo. Napatangu-tangu si Thea. I see. Mabuti naman kung ganon. Sigurado kasi akong wala nang magtitiis at magtatagal dito sa kaibigan ko bukod sa'yo. Tigilan mo na nga yung paninira sa akin, Thea. Inis na singhal ni Arisa. Ano ba kasing dahilan at pinapunta mo ako dito? Huwag mo na rin subukang sabihin na gusto mo lang ako makita. Nagbabantang angil ni Arisa sa kaibigan. Kahit kailan talaga? Hindi ka nagsasaya na oras, no? Nag-uusap pa kami nitong hot mong driver, oh. Adi sige, siya na lang kausapin mo. Ako maghihintay sa baba. Inis na sambit ni Arisa. Napailing na lang si Thea habang pilit pinipigilan ang kanyang pagtawa. Naupo naman sa isang tabi si Cairo. Piniling manahimik habang pinagmamasdan ang dalawang babae na mag-usap. Ito na yung hinihingi mo na nakaraan. Nariyan ang lahat. Sigurado akong sapat na yan para sa kakailanganin mo. Inabot ni Thea ang isang folder sa kanyang kaibigan. Marami pa ako natuklasan na maaari mo magamit. Pero pinili ko lang ang nilagay ko dyan. I made sure na interesting ang lahat ang nandyan. At wala siyang kawala, kaya hindi mo kailangan mag-alala. Gumuhit ang nakakalokong ngiti sa labi ni Arisa. Good. Sa wakas, maaalis ko na rin siya sa kumpanya at buhay ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, dapat doon mo pa siya tinanggal. Wala naman siya mabuting naitutulong sa kumpanya mo eh. At isa pa puro palpak lang din naman yung ginagawa niya sa trabaho, di ba? Nakangiwing singhal ni Thea. Hindi ba't sinabi ko rin naman sa'yo noon? Ang dahilan kung ba't di ko magawa yun agad?
Giit ni Arisa. Kaya nga pinahanap at pinakuha ko sa itong mga to para maging madali lahat ng pagkilos ko. Huminga ng malalim si Thea pagkatapos ay tumayo. Ayan na mga kailangan mo. Umpisahan mo na yung pagpapaalis sa kanya. Hindi maaaring pati ikaw mabiktima nila, no? Ang kakapal din naman ng mga mukha nila. Muli namang umiti si Arisa. That's what I'm gonna do. Kahit naguguluhan sa pag-uusap, nanatiling tahimik si Cairo. Alam niyang tungkol yon sa problema ni Arisa sa kumpanya niya at pinili niyang wag nang mag-usisa. Labas na rin naman siya doon. Driver lang siya. Tama lang na wag na siya makialam pa. Saglit pang nag-usap ang magkaibigan bago nagpaalam si Arisa para umalis. Agad namang sumunod si Cairo sa boss niya hanggang sa makarating sila sa parking lot at makasakay sa kotse. Hindi na nagsayang ng oras ang lalaki at agad nagmaneho paalis. Hindi pa rin nawawala ang kakaibang saya sa mukha ni Arisa habang titig na titig sa hawak niyang folder. Cairo, do you know Ashley Montero? Biglang tanong ni Arisa. Bahagyang nagulat si Cairo, ngunit tumikim lang siya ng ilang ulit para kumalma. Yes po ma'am. Empleyado niyo siya sa kumpanya, di ba? Yes. Isa siya sa mga head manager ng department. I'm gonna fire her. Is that okay with you? Mababakas ang magkahalong gulat at pagtatakas sa mukha ni Cairo. Po, bakit naman po akong tinatanong niyo tungkol dyan? Hindi po ba't kumpanya niyo naman yon? Kayo po yung masusunod ko anong gusto niyo mangyari, ma'am. Nakita ko kasi kayo nag-uusap kanina. Actually, ilang beses ko na kayo nakikitang nag-uusap. Kahit anong pigil ang gawin ni Arisa, hindi pa rin niya maiwasang magtunog galit at inis. Pero wala naman akong pakialam doon. Ang problema ko sa kanya ay ang trabaho niya na hindi niya nagagawa ng tama. Sinabihan ko na rin po siya tungkol dyan. Pero mukhang mataas ang tingin niya sa sarili niya dahil sa tatay niya. Paulit-ulit na lang po ako nagsasabi sa kanya. Di naman siya nakikinig. Mas makabubuti nga po siguro na gawin niyo na lang kung ano sa tingin niyong tama. I see. Napatangu-tango si Arisa. Maya-maya lang nabaling ang tingin niya sa hawak na folder. That's why I have this. Ito ang gagamitin kong panlaban kay Mr. Montero. I want Ashley gone. I want her out of my company. Hindi ko siya kailangan dahil wala rin naman siya na itutulong sa kumpanya ko. Kung ano sa tingin niyo makabubuti para sa kumpanya, ma'am, huwag ka magdalawang isip na gawin. At ikaw ang nagpakahirap na pagyabungin yan. Kapag alam mong makabubuti sa kumpanya, edi alisin mo na. Bahagyang nagulat si Arisa at kitang-kita yon sa mukha niya habang pinagmamasa ng driver. Ngayon lang kita narinig na maging seryoso. At talagang pinangangaralan mo pa ako? Hindi napigilan ni Cairo ang matawa. Di naman sa ganun, ma'am. Nakikita ko kasi na parang nagdadalawang isip ka sa gagawin mo Kaya pinapaalala ko lang sa'yo na walang mali sa gagawin mo. Saglit na napatitig si Arisa sa lalaki. Pagkatapos bigla na lang umiti. Umawang pa ang bibig niya na para mamisasabihin ngunit hindi niya na tinuloy. Napagdesisyonan na lang ni Arisa ang tumahimik. Patagong pinakikiramdaman ng kanyang sarili at pilit kinokontrol ang hindi maipaliwanag na emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Kahit ilang beses pang itanggi ni Arisa, paulit-ulit lang bumabalik ang kakaibang emosyong nararamdaman niya. Alam niyang si Cairo ang dahilan nun at alam din niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala yun. Ilang araw pa ang lumipas na natiling tahimik si Arisa. Naghahanap ng tamang pagkakataon para isagawa ang kanyang plano. Si Cairo naman, tulad ng dati, walang pakialam sa mga kaganapan sa kumpanya. Hi Cairo, mukhang nagiging madalas na yung pagkikita natin It must be destiny. Malanding sambit ni Ashley at nakangiti pa. Nangunot ang noo ng lalaki. Habang pinanonood na magpa-cute sa kanyang harapan, si Ashley. Kahit hindi magtanong si Cairo, alam niyang may gusto ang dalaga sa kanya. Matagal nang napapansin ng lalaki ang ginagawa ni Ashley, ngunit binabaliwala lang niya. Bukod doon, nakatuon ang kanyang atensyon sa trabaho. At meron na siyang babaeng nagugustuhan. Guni-guni mo lang yun. Bumalik ka na sa trabaho mo.
Nagsasayang ka na naman ng oras. Duh, I can do it later naman eh. Mas gusto ko makausap ka muna for now. Besides, mukhang wala ka din naman masyadong ginagawa. Ayaw kita makausap. May gagawin pa ako. At makakaabala ka lang sa akin. Nawala ang ngiti ni Ashley sa labi matapos marinig yon. Halos hindi maipinta ang mukha nito. Sa labis na inis. Pagkatapos, nagpapapadyak na parang bata sa harap ni Cairo. Isusumbong kita kay Dad. Ako na nga lumalapit sa'yo at nagpapakita ng interes. Ikaw pa tong choosy. Huminga ng malalim si Cairo. Hindi ko kailangan ng kahit anong ginagawa mo, Ashley. Ikaw ang kusang gumawa niyan, kaya wag mo isumbat sa akin. Pinagmasdan niyang maigi ang magiging reaksyon nito, umaasang mauunawaan nito ang sinasabi niya. Una pa lang, sinabihan na kitang itigil mo yung ginagawa mo paglapit sa akin at pakikipag-usap sa akin at mag-focus ka na lang sa pagtatrabaho mo pero hindi mo ginawa. Tapos ngayon susumbatan mo ako, tatakutin? Mas lalong nakaramdam ng inis si Ashley. I like you, Cairo. Dapat magpasalamat ka dahil isang katulad ko ang nagkagusto sa isang hamak na katulad mo. I don't care. At hindi kita gusto, Ashley. Hindi ikaw ang babaeng gusto ko at hindi kita magugustuhan. Muling nagpapadyak na parang bata ang babae. Halos, lumakas ang kabog ng dibdib nito sa matinding galit na nararamdaman. Sa unang pagkakataon, may lalaking tumanggi sa kanya. At hindi nito matanggap yon. Lumaki si Ashley na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Nang magdalaga, nakukuha niya rin ng kahit sinong lalaking magustuhan. Kaya naman hindi makapaniwala si Ashley na magagawa siyang tanggihan ng isang hamak na driver lamang. No, lahat ng gusto ko nakukuha ko, Cairo. Gagawin ko ang lahat para makuha kita. Hindi mo ako pwedeng tanggihan dahil isusumbong kita kay Dad. Dahil sa lakas ng sigaw ng babae, naagaw na ng atensyon ng ibang empleyadong naroon. Sakto namang kalalabas ng din ni Arisa sa elevator. Kaya narinig niya ang pangyayari. Nanatiling seryoso si Arisa habang marahang naglalakad palapit sa pwesto ni na Cairo. What do you think you're doing? Kunot noong tanong ni Arisa, ngunit mababakas ang otoridad sa kanyang tinig. Hindi ba't oras ng trabaho ngayon? Ba't narito ka? At nagsasayang na oras. Napangiwi si Ashley pagkatapos ay palihim na umirap. Eto na po, babalik na. Oh wait. Biglang pigil ni Arisa. Hindi mo na pala kailangan bumalik sa pwesto mo. Naglakad siya palapit kay Ashley habang nanatiling diretso ang titig dito. Simula sa araw na to. You're no longer working here. You're fired. Nabalot ang gulat sa mukha ni Ashley. What? You can't do that? Hindi makapaniwala ang sigaw nito. I'm your boss. I'm the owner of this company. Of course I can do that. Mayabang nasambit ni Arisa. Wala ka na itutulong sa kumpanya ko, Ashley. Ilang buwan na kitang minamatsyagan. Wala ka namang pinagbago. Mas lumala ka pa nga. You're kidding me, right? Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Anak ako ni Mr. Montero. Hindi ka ba natatakot sa dad ko? Gusto mo bang bumagsak tong kumpanya mo? Ituloy mo yung pagsisantis sa akin. May kalalagyan talaga yung kumpanya mo. Nagbabantang asik ni Ashley. Oh, come on, dear. Sa tingin mo ba, natatakot ako sa tatay mo? Ako ang dapat yung katakutan. Dahil hindi ko kayo aatrasan. Katulad na ibang kumpanyang pinabagsak nyo. Stop wasting my time, Ashley. Pack your things and get the hell out of my company. Pagsisisihan mo to, Arisa. Pagsisisihan mo, tinanggal mo ko. Nagbabantang sigaw ni Ashley. Ang tanging pinagsisihan ko lang, hinayaan kita makapasok sa kumpanya ko. At hayaan ka magtagal dito, Ashley. Muwi ka na sa inyo at magsumbong ka na sa tatay mo. Pakisabi din na hindi ako natatakot sa kanya. Padabog na tumakbo paalis si Ashley. Iwang nakamaang si Cairo at diretsyo nakatitig sa boss niya. Kahit ang lalaki nagulat sa nangyari, dahil di niya inaasahang ngayon na pala tatanggalin ni Arisa si Ashley sa kumpanya nito. Nakaukit naman ang isang ngiti sa labi ni Arisa. Para bang tuwang-tuwa siya at nasatisfy sa mga nangyari. After all, ilang araw ding naghintay siya para makahanap ng tamang pagkakataon na masisante ang maarting empleyado niya. Bigla na lang nakarinig ng palakpakan sina Arisa at Cairo. Mabilis na nangunot ang noo ni Arisa at napalingon sa gawin ng ilang empleyado na nanonood pala sa nangyari.
Hindi na itago ni Arisa ang kanilang pagtataka. At nang balaki niya magtanong, agad na namang nagtakbuhan pabalik sa kanilang pwesto ang mga empleyado. Kahit sila, alam ang ginagawa ni Ashley. Biglang sambit ni Cairo. Dahil nakikita nila yung kilos ni Ashley. At kahit sila, pinagsasabihan din ito. Ngunit talagang hindi siya nakikinig. Kung ganon, alam nila. Pero wala man lang nagsabi sa akin nun. Ma'am, takot sa inyo ang mga empleyado nyo. Kaya siguro, nagdadalawang isip sila lumapit. Pangalawa, siguradong takot din sila sa daddy ni Ashley. Kaya mas pinili nila manahimik. Besides, alam nyo rin naman na gano'n ang ginagawa ni Ashley. Kaya hindi nyo na kailangan magalit sa kanila. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Arisa. Ano pa nga ba magagawa ko? Tapos na naman na ang lahat. Ang mahalaga wala na si Ashley sa kumpanya ko. Hindi po ba talaga kayo natatakot sa maaaring gawin ng tatay ni Ashley? Bahagyang umiling si Arisa pagkatapos ngumiti. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na may magagamit akong panlaban? Hindi ko kailangan matakot sa kanila. Wala naman akong ginagawang masama. Sila ang dapat matakot dahil hawak ko ang baho nila. Saglit na natahimik ang lalaki. Nang mga sandaling yun, hindi niya napigilan ang sarili na mapatitig sa kanyang boss. Maya-maya lang agad siyang nag-iwas ng tingin pagkatapos ay mariing na pailing. Let's go. May kailangan tayong puntahan. Biglang anyaya ni Arisa. Kahit nagtataka, sumunod na lang si Cairo. Hindi na rin siya nagkaroon ng pagkakataon na magtanong dahil nagmamadali na maglakad palabas ng kumpanya ang babae. Sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya habang pinagmamasdan mula sa likod ang boss niya. Pilit niyang winaksi ang nararamdaman niya at agad na nagmaneho na lang ng kotse paalis nang makasakay na sila dito. Nanatiling tahimik si Cairo habang nagmamaneho. Binanggit lang ni Arisa na sa malapit na cafe sila pupunta at tinuon niya ang atensyon sa kanyang cellphone. Mabilis lang ang naging biyahe nilang dalawa dahil hindi naman ganun kalayo ang pinuntahan nila. Dito na tayo, ma'am. Let's go. We deserve to have a drink. Po? Kasama po ako? Mababakas sa mukha ni Cairo ang pagtataka. Yes. Para naman akong timang ko ako lang mag-isang papasok dun, di ba? Habang ikaw dito naghihintay. Mas mabuti kung sasamahan mo ako. Sige po, ma'am. Okay po. Kinakabahang sambit ni Cairo sa kanyang boss. Muli na naman bumilis ang tibok ng puso niya at kahit anong pigil ang gawin niya, bigo siya. Ngayon lang ito nangyari, kaya naman hindi lubos na makapaniwala si Cairo. May parte ng puso niya na masaya dahil magkakaroon sila ng moment ng boss niya. Pero may parte din ng puso niya na naguguluhan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Arisa sa kanya. Ang buong akala ni Arisa, magtutuloy-tuloy na ang pagiging tahimik at maayos ng kanyang kumpanya. Matapos nilang masisante si Ashley. Inaasahan na naman niya may gagawin to para makaganti. Ngunit hindi niya inasahan na magiging mabilis yon. Mamarisa! Umahangos sa pagtawag ni Cairo sa kanyang boss. Halos sinihingal na ito na makapasok sa opisina ng babae. Tignan niyo po to, si Ashley. Bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ni Arisa. Ngunit mas pinili niyang manatiling kalmado. Nangunot ang noon niya habang nakatitig sa cellphone ni Cairo. At pinanood niya ang video na naroon. Maya-maya lang, nasapu niya ang kanyang bibig dahil sa napanood. Alam ni Arisa na ito ang unang gagawin ni Ashley. Ang siraan siya sa media. Napakuyom siya ng kamao. I'm expecting this. Hindi na dapat ako magulat. Wala po ba kayong gagawin? Hahayaan niyo na lang po bang siraan niya kayo sa media? Sabihin niyo lang po kung may tutulong ako, handa akong gawin lahat. No, I can handle this. Saglit na napamaang si Cairo habang titig na titig sa kanyang boss na nakangiti ngayon. Kahit saglit lang ang pagngiti ng babae, naging dahilan yon kung bakit kinabahan siya at tila nawala sa sarili. Kahit di niya sabihin, maganda si Arisa at hindi yun may tatanggi. Kaakit-akit ang maamang mukha ng babae sa tuwing ngingiti ito. Ngunit bihira lang yun mangyari. Maya-maya lang, isang babae ang humahangos na pumasok sa opisina ni Arisa. Hingal na hingal din to.
Ma'am, nasa baba po si Ashley. Kasama niya po yung tatay niya. Naging seryoso ang mukha ni Arisa pagkatapos ay ilang beses na bumuntong hininga. Tumayo siya at marahang naglakad palapit sa babae. That's fine. Ako ang haharap sa kanila. Sigurado ka ba, ma'am? Mukhang galit na galit sila eh. You don't have to worry. Kaya ko sarili ko. Wala namang dahilan para katakutan ko sila mag-ama. Besides, wala akong ginawang mali. Sasamahan kita, ma'am. Biglang sambit ni Cairo. Kilala natin si Mr. Montero. Alam natin kung ano ugali niya. Magsasalita pa sana si Arisa. Ngunit bigla namang pumasok sa kanyang opisina sina Ashley at ang kanyang ama. Nakangisi na si Ashley habang titig na titig kay Arisa. Para bang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Ang tingin ni Arisa natuon sa matandang lalaki na naglakad palapit sa kanya. Mababa ka sa matinding tensyon sa pagitan ng mga ito. Ngunit wala ni isa ang nagsalita. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Cairo. Huwag kang makisali dito, Cairo. Sita ni Ashley. Ang mabuti pa umalis ka na lang. Usapan to ng mga mas mataas kaysa sayo. Hindi ka na babagay dito. No, you'll stay here beside me. Mapagmatigas, napigil ni Arisa. Bakit? Natatakot ka ba na hindi mo kaya mag-isa? Akala ko ba matapang ka at kaya mo kami? Ang akala ko ba hindi ka natatakot sa kayang gawin ng daddy ko? Are you referring to yourself? Pabarang tugon ni Arisa. Inaasahan ko na magsusumbong ka sa tatay mo. Dahil ganun ka naman talaga, di ba? Kapit sa tatay mo, umaasa sa tatay mo, at higit sa lahat, sunod-sunuran sa tatay mo. Watch your mouth, Arisa. Nagbabantang sambit ni Mr. Montero. Hindi mo gugusto yung banggain ng pamilya ko. Trust me, iba kaming kalaban. Tell me, Mr. Montero, ba't ka nagpunta dito? Marahang naglakad si Arisa pabalik sa upuan niya. Diretso niyang tinitigan ng matandang lalaki matapos niyang umupo. Ayoko ng paligoy-ligoy kaya sabihin mo na agad kung anong pakay mo. I heard you fired my daughter. And who the hell are you to do that? Oh, I'm the owner of the company where she worked. Of course I can do that. Walang ginawang tama ang anak mo sa trabaho niya. Lagi siya nagpapalipas ng oras, nagagala kahit oras ng trabaho. Kahit saan kumpanya may pasok yung anak mo. Sigurado akong tatanggalin din siya doon. Natatawang sambit ni Arisa. Hindi mo ba ako kilala, Arisa? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. At sa maliit mong kumpanya. Ha? Nagbabantang tanong ng matandang lalaki. Mas mabuti ko ibabalik mo ang anak ko sa kumpanya mo. Kung ayaw mo magkaroon tayo ng gulo. Are you threatening me? Nakangising sambit ni Arisa. Yes. At dapat ka matakot ngayon pa lang. Singhal naman ni Ashley. Sinabi ko na sa'yo, babalikan kita. Akala mo nagbibiro lang ako nun? I don't feel threatened at all. Alam mo, nakakaawa ka. Tsaka alam ko kung anong pinaplano niyo, Mr. Montero. Hindi ako mangmang na madadaan niyo sa pananakot. Kumaliit lang ang kumpanya ko. Ba't parang hayok na hayok ka may pasok dito yung anak mo? Dapat kang kabahan, Miss Arisa. Giit ni Mr. Montero. Kaya kitang burahin pati na rin itong pinagmamalaki mong kumpanya. You can try. You can try that, Mr. Montero. Umukit ang kakaibang ngisi sa labi ni Arisa, habang diretsong nakatitig sa matandang lalaki. Pero binabalaan kita. Hindi mo rin gugustuhin kalabanin ako. Kung hindi kayo malinis makapaglaban, ganun din ako. Humalakhak ng tawa si Ashley. At ano namang gagawin mo? Sisiraan mo kami? Wala ka namang pruwebang may papakita, kaya bakit kami matatakot sa'yo? Bumaling ng tingin si Arisa kay Cairo. Paikuha nga ng folder. Agad namang kumilos ang lalaki at kinuha ang folder na malapit sa kanya. Iniabot niya yon sa kanyang boss, pagkatapos muling bumalik sa isang tabi. Makikita ang kaba at pag-aalala sa mukha ni Cairo. Sa tagal niya nagtatrabaho kay Arisa, ngayon niya lamang nakitang ganito kaseryoso ang babae. May hawak akong alas, Mr. Montero. Kung kakalabanin mo ako, siguraduhin mong kaya mo akong pabagsakin. Nakangising sambit ni Arisa. Binato ni Arisa ang hawak niyang folder sa mag-ama. Dali-dali namang kinuha ni Ashley ang mga nagkalat na papel at isa-isa itong tinignan.
Nabalot ng gulat at takot ang mag-ama at di makapaniwala sa kanila nakita. Saan mo nakuha mga to? Where did you get this? Sigaw ng matandang lalaki. Sa ating dalawa ikaw may tinatagong baho. Ikaw ang may sikreto na takot mabunyag. Kung nakakala niyo magagawa niyo akong pabagsakin, nagkakamali kayo. Hindi totoo lahat ng to. Peke lang to. Gawa-gawa mo lang to lahat, Arisa. Aligagang sigaw ni Ashley. Hindi mo to pwedeng makuha. Paano mo to nalaman? Sabihin na lang natin na I did my research before I fired you. Hindi ako basta-basta sumusong sa laban na walang dalang bala. This is absurd. Hindi mo kami masisira. Saad ni Mr. Montero. Hindi ako papayag na mapabagsak mo kami. Ikaw dapat bumagsak. Ikaw. Try me. Mayabang na sabi ni Arisa. Marahan siyang naglakad palapit kay Cairo. Let's go. Nagsasayang na tayo ng oras dito. Sumunod naman ang lalaki sa kanya. Sabay na naglakad sina Arisa at Cairo palabas ng opisina. Nagsisisigaw pa ang mag-ama sa loob. Ngunit maya-maya lang pinuntahan na ito ng mga gwardya at sapilitang pinalabas. Nakaukit ang kakaibang ngiti sa labi ni Arisa. Habang naglalakad, hanggang makarating ng parking lot at makasakay ng kotse. Ma'am, pwede po magtanong. What's that? Ano po ba yung laman ng folder? At parang mababaliw na sina Ashley at Mr. Montero na makita nila yon. That's simple. That's their biggest secret, Cairo. Ilan lang yung sa mga krimen na kinasangkutan nila noong mga panahong walang gustong lumaban sa kanila. Hanggang ngayon, from drug syndicate and stuff. Ang tanging dahilan kung bakit nanatili sila matagumpay, dahil kinikilala sila bilang mababait at matinong tao. Maraming kumpanya ang nasira at bumagsak dahil sa kanila. Yes, si Ashley ang pumapasok sa mga kumpanya na target nilang pabagsakin. At matagal ko na alam kung anong plano ng mga kagaya nila. Kaya naman gumawa ako ng paraan at humanap na magandang pagkakataon para si Santayan si Ashley. Kung ganon, ang ibig sabihin po ba nun, plano nilang pabagsakin ng kumpanya mo? Kaibigan ng daddy ko si Mr. Montero noon. Naging sakim sa pera si Mr. Montero, kaya lumayo ang daddy ko sa kanya. Nang mamatay ang magulang ko, dahil sa isang aksidente, may hinala na ako si Mr. Montero may pakananon, pero hindi ko mapatunayan. Nang matanggap si Ashley sa kumpanya ko, saka nagsimula ang pamaling-maling reports, mga nawawalang reports. Kaya kinausap ko na agad si Thea para imbestigahan ang mag-ama na yon. Doon ko nalaman ang lahat, ang nakaraan nila, ang krimen na ginagawa nila, at ang plano nila. Mariing napapikit si Cairo. Hindi niya lubos sa kalain na may mga taong makakagawa ng ganun sa kanilang kapwa. Anyway, I need a drink. Biglang sambit ni Arisa. After what happened, kailangan ko mag-refresh ng utak at katawan. Saan niyo po gustong pumunta, ma'am? Tanong ni Cairo at ngumiti. Ramdam ni Arisa ang init ng kanyang muka nang mapansin ang kakaibang ngiti ng lalaki. Bumilis din ang tibok ng puso niya. Nang mga sandaling yon, dalangin niya na sana hindi mapansin ni Cairo ang itsura niya. Kahit san, sa bar siguro, I want some hard drinks. Nagulat si Cairo sa sinabi ng kanyang boss na si Arisa pero tumango na lang siya bilang pagtugon. Hindi siya nagsayang ng oras at agad na nagmaneho paalis. Paminsan-minsan habang nasa biyahe, patago siyang sumusulyap ng tingin kay Arisa at bahagyang ngingiti. Pagkatapos muling itutuon ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi nga maitatanggi na habang tumatagal, mas lalo siyang nahuhulog sa babae. At kahit anong pigil ang gawin niya, lumalala lang ang nararamdaman niya sa paglipas ng mga araw. Kahit papano, naging tahimik muli ang kumpanya ni Arisa. Nawala ang balita tungkol sa kanya at nanumbalik sa dati ang lahat. Nagkaroon ng pagkakataon si Arisa para muling pagtuunan ng pansin ang kanyang mga trabaho. Habang si Cairo naman, nariyan lang sa tuwing may kailangan silang puntahan. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ngayon ka pa nagkaganyan? Dati naman ayos na sa'yo kahit nasa tabi ka lang niya. Naiinis na saad ni Cairo sa sarili.
Napasabunot siya sa sariling buhok. Pagkatapos ay pinagsusuntok ang manibela. Sunod-sunod din ang pagbuntong hininga niya. Sa mga nakalipas na araw, hindi na mawala sa isip niya si Arisa. Kahit di niya sabihin, palala na ng palala ang nararamdaman niya sa mismong boss niya. Ilang araw niya nang naiisip kung anong dapat niyang gawin. Ngunit hanggang ngayon wala pa rin siyang desisyon. Ganun ba talagang epekto niya sa'yo, ha, Cairo? Halos mabaliw ka na dahil sa kanya eh. Singhal niya sa sarili. Hindi porket madalas kayo umalis at magpunta sa mga cafe nang kayo lang dalawa, may ibig sabihin na yun. Muli na naman siya napasabunot ng buhok. Mariin siyang napapikit, ngunit ang imahe ni Arisa ang nakikita niya. Noong nakaraan pa, iniisip ni Cairo na kausapin ang boss niya at aminin ang nararamdaman niya para dito. Ngunit hindi siya makakuha ng magandang pagkakataon at wala din siyang lakas ng loob para gawin yun. Malabo ka niya magustuhan. Isa ka lang hamak na driver. Wala ka may pagmamalaki. Dahil abala siya sa pagsermon sa kanyang sarili, hindi niya napansin ang paglapit ni Arisa sa kotse. Mabilis nang unot ang noo ng babae na mapansin ang ginagawa ni Cairo sa loob. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Arisa at maya-maya lang sunod-sunod siyang kumatok sa bintana. Hindi na itago ni Cairo ang pagkagulat at pagkataranta bago dali-daling bumaba. Ma'am, kanina ka pa dyan? Ang ginagawa mo? May problema ba? Ba't parang nagwawala ka sa loob? Pilit siyang umiti kasabay na matinding kabog ng kanyang dibdib. Wala po, ma'am. Pagsisinungaling niya. Naningkit ang mga mata ni Arisa. Ngunit napagdesisyonan niyang huwag nang magtanong pa. Kapansin-pansin na rin kasi ang labis na hiyang nararamdaman ng lalaki, kaya hinayaan na lang siya ng boss niya. Gerin, may pupuntahan tayo. Sambit ni Arisa nang hindi man lang tumitingin kay Cairo. San po? Just get in the car and drive. Ang dami mo namang tanong ngayon. Reklamo nito. Pasensya na po. Nahihiyang sambit ni Cairo. Hindi na nagsayang ng oras si Cairo at dali-dali niyang pinasakay ang boss niya at pinaandar ang kotse. Mababakas ang kakaibang kabas sa mukha ni Arisa habang pilit na nag-iwas ng tingin kay Cairo. Parang hinahabol ng 10 kabayo ang puso niya sa bilis ng tibok nito. Ilang taon na siyang pinagmamaneho ni Cairo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito. Ang lahat ay parang bago sa pakiramdam ni Arisa. At kahit siya hindi maipaliwanag ang mga ito. Sa Cafe Monrano tayo. Tumango naman si Cairo bilang tugon pagkatapos muling tinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Ilang minuto lang din na nakalipas at nakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Katulad ng dati magkasama silang dalawang pumasok sa loob. Mag-order ka ng kahit anong gusto mo, ako nang bahala. Okay lang, ma'am. May pera pa naman ako dito. Ilang beses tayo nagpupunta dito. Ikaw lagi nagbabayad eh. Ano ka ba? Okay lang naman. Ako naman nag-aaya eh. Pangangatwiran ni Arisa. Matapos mag-order na balot ng katahimikan ng pagitan ng dalawa. Wala ni isa sa kanila ang nais magsalita. Parehong nakikiramdam sa paligid. Mababakas din sa mukha nilang dalawa ang labis na kaba na pilit nilang tinatago sa isa't isa. I have something to tell you, Cairo. Biglang sambit ni Arisa. Hindi na itago ng lalaki ang kanyang pagkagulat. May sasabihin din po ako sa inyo, ma'am. Nangunot ang noo ng babae. Ano yun? Mas lalong kinabahan si Cairo. Sunod-sunod pa siyang napalunok habang pilit nag-iisip ng mga salitang bibitawan niya. Alam ng lalaki na magandang pagkakataon nito para aminin ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit wala pa rin siyang lakas na loob para gawin yun. Cairo, hoy, ano ba yung sasabihin mo? Nabigla siya dahil nasa harap na nila ang order nila na hindi niya napansing dumating dahil sa pag-iisip na malalim. Ma'am Arisa, gusto ko po sanang malaman niyo yung totoo. Totoo? Anong totoo? Ang totoong nararamdaman ko po para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Arisa sa kanyang narinig. Hindi pa man tapos magsalita si Cairo. Alam niya na kung ano ibig nitong sabihin. Gusto kita, Ma'am Arisa.
Matagal ko na itong nararamdaman pero dahil mas pinangunahan ako ng takot at hiya, hindi ko magawang aminin. Ang tagal kong hinintay na magkaroon ako ng magandang pagkakataon para umamin. At hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Hinawakan niya ang isang kamay ni Arisa na nakapatong sa lamesa. Mahal kita, Mama Risa. Ilang sandaling natigilan ang babae. Pagkatapos, naramdaman na mabilis sa pagkabog ng puso. At ilang sandali pa, may kung anong luha na nangilid sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang nararamdaman. Sa unang pagkakataon, may lalaki naglakas loob na umamin sa kanya. Nakikita sa mukha niya ang labis na tuwa at kilig. To tell you the truth, I think I like you too, Cairo. Biglang pag-amin ni Arisa. Kahit ang lalaki hindi makapaniwala sa kanya narinig. Nakatatak na kasi sa isip niya na hindi siya magugustuhan ng boss niya dahil masyadong malayo ang agwat ng kanilang buhay. Ni minsan, hindi pumasok sa isip ni Cairo na dadating ang araw na to na ang babaeng nagugustuhan niya magkakagusto rin pala sa kanya. Po? Talaga po? Yes. Sunod-sunod na naging pagtango ni Arisa. Matagal-tagal ko na rin itong nararamdaman pero pilit kong binabaliwala. Nitong mga nakaraang araw at linggo. Pinag-isipan ko talaga mabuti at tinanggap ko ng buong buo. The reason why I want you to come with me every time na gusto ko mag-cafe or mag-bar because I want to spend time with you. Sa ganung paraan, makakasama kita ng tayong dalawa lang. Yun na rin yung naging paraan ko para masigurado ko sa sarili ko na may nararamdaman ako sa'yo. Nahihiyang kwento ni Arisa. Kung ganun, we're going on a date na hindi ko nalalaman? Tanong ni Cairo sa babae. Date? Ganun ba ang date sa'yo? It's just a simple coffee time, no? Basta kasama kita ng tayong dalawa, date na yun para sa akin. Nakangising sabi ng lalaki. Agad namang namula ang mukha ni Arisa matapos marinig yon. Dali-dali pa siyang nagiwas ng tingin. Ganyan ka pala kiligin, Mama Risa? Ang kinatatakutan ng mga empleyado at ang iba pang nakakilala sa kanya, hindi alam na ganito kiligin ang boss nila. No? Hindi ako kinikilig, no? Ano ba yung kilig na yan? Nakakain ba yan? Mas lalong natawa si Cairo sa inasta ni Arisa. Tungkol sa pagkain. Kainin natin tong order natin. Tsaka lumalamig na yung kape, oh. Yeah, right. Umiiling na sabi ni Arisa. Makikita sa mukha nilang dalawa ang labis na tuwa. Hindi man nila inaakala magugustuhan nila ang isa't isa. Masaya sila ngayon dahil nagawa nilang aminin ang mga nararamdaman nila. Sino bang mag-aakala na ang isang nakakatakot na boss mahuhulog sa kanyang driver? Kahit si Cairo, hindi makapaniwalang mangyayari yon. Sa paglipas ng mga araw, nakita ni Cairo ang panibagong side ng pagkatao ng boss niya. Nakakatakot naman talaga si Arisa pero sa trabaho at kumpanya lang. Mabait, maalaga, maasikaso at mapagmahal na babae si Arisa. At kitang-kita yun ni Cairo sa tuwing kasama niya ang babaeng mahal niya. Mukhang nagkakamabutihan na talaga kayong dalawa ng boss mo, ah. Agad nanlaki ang mga mata ni Cairo pagkatapos marahang nilingon ng pwesto ng babae. Ashley. Isang nakakalokong ngiti ang nakaukit sa labi ng babae. Huwag ka mag-alala. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Nakakapangilabot na sambit nito. Gagamitin ka lang namin para pahirapan si Arisa. Bago pa nakakilos si Cairo, nilapitan na siya ng 5 lalaki. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki dahil sa matinding galit. Galit na nararamdaman niya para kay Ashley. Di ka pa rin titigil? Ba't ginagawa mo pa to? Malakas na sigaw ni Cairo. Hindi kami titigil hanggat di bumabagsak ang babaeng yon. Wala nang ibang nagawa si Cairo. Nang kalad ka rin siya ng mga lalaki pasakay sa isang van. Si Ashley naman saglit pang naiwan at para may tinatawagan sa kanyang cellphone. At kakaibang ngiti ang nakaukit sa kanyang labi nang maglakad siya papunta sa van. Let's go! Utos ni Ashley. Itigil mo na to, Ashley. Wala ka na mapapala sa ginagawa mo.
You know nothing, Cairo. Kaya pala hindi kita maakit-akit? Dahil may gusto ka sa Arisa na yon? Pas kung hindi kita makukuha, dapat di ka niya rin makuha. Sisiguraduhin kong babagsak ang kumpanya niya. At hindi ka magtatagumpay sa balak mo. Watch and see, Cairo. Watch and see. Gustuhin mang magwala ni Cairo, hindi niya na magawa. Alam din naman niyang hindi siya makakaalis basta-basta. Kaya napagdesisyonan niyang ipunin ng lakas para magamit mamaya kung sakali magkagulo na. Sa kabilang banda matapos magkausap si Arisa at Ashley, hindi na nagsayang ng oras ang babae. Tumawag agad siya sa mga pulis at tumingin ng tulong sa kanyang kaibigan na si Thea. Matinding galit, puot at pagkasuklam ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. At hindi niya alam kung ano magagawa niya oras na malaman niyang may nangyaring masama. Kay Cairo, saan tayo papunta? Nagtatakang tanong ni Thea. Sa bahay ni Mr. Montero. Sabi ni Ashley magkita raw kami doon. Sure ka ba na isasama mo agad yung mga pulis at mga tauhan ko? Hindi ba't mas magugulantang sila kapag nakita nilang may mga kasama ka? Paano kung saktan nila si Cairo? Saglit na natahimik si Arisa. You have a point. Ako na lang muna haharap sa kanila. Kapag nagkagulo, saka kayo lumabas. Nang magkasundo sa plano, nagmamadali na sina Arisa at Thea sa pag-alis. Kasama nila ang ilang mga tauhan ni Thea at ang ilang pulis. May kalayuan din ang bahay ni Mr. Montero. At ilang minuto ang aabutin bago marating yon. Katulad ng napagkasunduan, si Arisa lang ang mauunang haharap kina Ashley. Sandali pa siyang umayos ng tayo sa harap ng gate at tinitigang maigi ang bahay na nasa kanyang harapan. Mas lalong umigting ang galit niya nang maramdaman ang presensya ng isang babae. Well, well, well. Mukhang tinamaan ka na nga talaga, Arisa. Akalain mong pupunta ka dito para lang iligtas ang walang kwenta mong driver? Natatawang asik ni Ashley. Pakawalan mo si Cairo. Ako ang kailangan niyo, di ba? Ako na lang kalabanin niyo. Huwag na kayo mandamay ng iba. Tumawa ng malakas si Ashley. Ano ba akala mo sa amin? Nahihibang? Maya-maya, lumabas na si Mr. Montero sa loob ng bahay. Kasama niya si Cairo at ilan sa mga tauhan. Kitang-kita sa mukha ni Cairo ang pag-aalala. This will end here, Arisa. Nang gagalaiting sigaw ni Mr. Montero. Binalaan ka na namin na hindi kami madaling kalaban. Sana nakinig ka nung una pa lang. Ang tingin ni Arisa nakatuon lang sa lalaking mahal niya. Para bang nag-uusap silang dalawa sa pamamagitan ng tingin. Bahagyang umiti si Arisa pagtapos tumango. Mukhang naunawaan naman ni Cairo ang nais sabihin ng babae kaya agad siyang kumilos. Mga inutil! Malakas na sigaw ni Mr. Montero na makatakas si Cairo. Habulin niyo! Hindi siya pwede makatakas! Naging mabilis ang takbo ni Cairo papunta sa pwesto ni Arisa. Kahit papaano nabawasan na ang kabang nararamdaman nila. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. You okay? Sinaktan ka ba nila? Ayos na ako, wag ka mag-alala. Bago pa muli makakilos ang dalawa, napalibutan na sila ng mga tauhan ni Mr. Montero. Naging seryoso ang kanilang mukha at mas naging alerto. Magkasama rin naman kayo mababaon dito. Kaya sige, pababayaan ko na lang kayong magkasama. Ihanda niyo na yung mga sarili niyo. Dito na matatapos ang masasayang araw niyo. Sigaw ni Ashley. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Arisa. Maya-maya lang mabilis na nagtakbuhan ng mga pulis papasok sa gate. Kasama ang mga tauhan ni Thea. Bago pa makakilos sa mga kalaban, napalibutan na sila ng mga pulis. Bakas ng gulat at kaba sa mukha na mag-ama. Ngunit isang isya makikita sa labi ni Arisa. Ano nga ulit yung sinasabi niyo? Sa tingin niyo ba? Pupunta ako dito ng walang kasama? This can't be happening, Dad. Napasabunot na lang sa kanyang buhok si Ashley. Ba't may mga pulis? Ba't nandito sila? No, hindi to pwedeng mangyari. Hindi ako pwedeng makulong. Hindi tayo makukulong, anak. Patayin niyo na lang kami kesa ikulong. Napailing si Arisa. Pagkatapos, saka tinuon ang tingin sa lalaki na nasa tabi niya. Pinag-alala mo ako doon, Cairo, ha? Akala ko mapapahama ka na eh. Pasensya na.
Hindi ko kasi napansin yung pagdating nila eh. Mabuti naman. Naisipan mo magsama ng mga pulis papunta dito. Dahil alam kong ganito yung mangyayari. Kailangan ko mag-ingat lalo pat hawak ka nila. Kung ako, alam kong wala akong magagawa laban sa mga tauhan nila. Kaya nagsama na ako ng mga pulis para tumulong sa akin. At makita nila kung gaano kasakam at kasamaya mag-ama na yan. Paliwanag ni Arisa. Hoy, maya na kayo maglabing-labing. Alis na muna tayo dito. Sigaw ni Thea. Napailing na lang si Arisa bago nilingon na mag-ama. Nanlalaban pa ang mga ito sa mga pulis. Ngunit hindi naman nanalo ang mga ito. Kahit papaano parang nabunutan ng tinik sa tagiliran si Arisa. Ngayon kasing makukulong na sina Ashley at Mr. Montero, matatahimik na ang buhay nila. Mas may tutuon niya na ang atensyon sa kanyang kumpanya at kay Cairo. Maraming salamat pala. Salamat sa pagligtas sa akin. Salamat dahil dumating ka. Nagulat si Arisa sa sinabi nito. Ngunit maya-maya ay ngumiti rin. Di mo kailangang magpasalamat. Mahal kita. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Isa pa, kahit sino naman siguro gagawin yon. Basta para sa taong mahal nila. Ang akala ko nga nun, magkakaroon pa ng gulo at labanan eh. Hindi pa man din ako ng laban kanina. Nung kinuha nila ako kasi nag-iipon ako ng lakas. Napailing na lang si Arisa pagkatapos natawa. Parang kanina lang labis ang kanyang kaba at pag-aalala. Pero ngayon, wala nang lahat ng yon at nagagawa niya ng tumawa. Nagpapasalamat din si Arisa dahil kahit papaano, hindi na nagkaroon ng matinding gulo sa pagitan nila ni Mr. Montero. Matapos madakip ng mga pulis sa mag-ama at ang mga tauhan nila, umuwi na rin sina Arisa at Cairo. Parang walang nangyari nang dumaan sila sa kumpanya at umakto na parang normal lang ang lahat. Hindi rin naman sila nagtagal sa kumpanya at napagdesisyonan nilang umuwi na rin. Sa paglipas ng mga araw, naging tahimik ang paligid ni Arisa at Cairo. Mas nagkaroon sila ng oras para sa isa't isa. At mas umusbong ang pag-iibigan nilang dalawa. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman nila sa tuwing magkasama sila at lumalabas. Para bang wala nang katapusan ng saya na yon, basta't magkasama sila. Saan tayo pupunta ngayon? Dumadalas na yung paglabas natin ah. Nagtatakang tanong ni Arisa. Basta surprise yun, mahal. May pa-surprise ka pa talaga nalalaman ah. Ilang minuto ang nakalipas tumigil na sa pagmamaneho si Cairo. Nasa tapat sila ng isang magandang bahay. Simple lang ito, kulay puti, may kalawang palapag at may gate. Meron din itong malawak na bakuran kung saan may nakatanim ng mga bulaklak. At sa bandang likod naman may mga puno. Anong ginagawa natin dito? Kunot noong tanong ni Arisa. Mahal, alam kong masyadong maaga para gawin to pero alam ko rin na ikaw lang ang babaeng mahal ko. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Arisa, will you marry me? Sunod-sunod na naging pagpatak ng luha ng babae. Napatakip pa siya ng kanyang bibig dahil hindi niya inaasahan ang ginawa ng kanyang nobyo. Parang kailan lang, hindi pa nila magawang aminin ang mga nararamdaman nila. Nasangkot din sila sa isang gulo. Pero ngayon, narito sila at ikakandado na ang pag-iibigan nilang dalawa. Marahang tumango si Arisa. Yes. Luha ang sagot niya. Yes, Cairo, I will marry you. Dagdag pa niya. Mas lalong lumawak ang ngiti ng lalaki bago dali-daling tumayo. Matapos maisuot sa daliri ang singsing, mahigpit niyang niyakap ang babaeng matagal niya nang minamahal. At ngayon, magiging asawa na niya. Surprise! Nagustuhan mo ba yung bahay natin? Bahay natin? Gulat na bulalas ni Arisa. Kung ganun, sa'yo tong bahay na to? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sunod-sunod na tumango ang lalaki. Pinag-ipunan ko yan. Gusto ko talaga magkaroon tayo ng bahay. Yung ako ay nag-ipon at nagpundar. Hindi mo na dapat ginawa to eh. Muli na namang naiyak si Arisa sa labis na saya. Pwede namang doon tayo sa bahay ko, di ba?
Giit pa niya. No ka ba? May ipon naman ako, mahal. Besides, pangako ko rin sa sarili ko na bibili ako ng bahay para sa magiging asawa ko. Ito na yun, natupad ko na. Thank you. Saad ni Arisa, marahan niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Mahal na mahal kita, Cairo. Mahal na mahal din kita, Arisa. Naging mabagal ang paglapit ng lalaki sa kanyang nobya. Wala namang ibang nagawa si Arisa kundi ang mapapikit na maglapat ang kanilang mga labi. Kahit hindi sabihin ng babae, matinding saya ang nararamdaman niya ngayon. Kahit siya, hindi inakalang may lalaking magkakagusto sa kanya dahil sa ugali niya. Pero ito na ngayon, nandito si Cairo, magpapakasal na sila. Di kalaunan, kinasal din ng dalawa at magkasamang binuo ang kanilang pamilya. Wala nang mahihiling pa ang mag-asawa, lalo na nang pagkalooban sila ng una nilang anak. Tuluyan ang nabaon sa limot ang anumang gulong nangyari noon. Dahil masaya na ngayon ang buhay ni Arisa at Cairo. Ang pagmamahalan nilang naging patunay na kahit sino maaaring makaramdam ng pag-ibig at hindi yon magagawang pigilan ng kahit anong bagay. The end.